Nagsimula ang series sa pagbisita ni Kapitan Stridem kay Bucky, kung saan mayroon daw itong ipapakilalang barako na mas malakas pa sa pinakamalakas na hayop sa buong kasaysayan. Ipinabatid ng Kapitan kay Bucky ang tungkol sa isang lalaki na mas malakas pa sa Tyrannosaurus Rex, ang pangunahing predator noong Jurassic period. Sa gitna ng kanilang pagmimina, nadiskubre ng isang grupo ng mga Menero ang isang Tyrannosaurus Rex at isang higantang humanoid na na-preserved sa isang rock salt formation. Agad nilang kinontak ang kanilang mga superior na ipinadala si Dr. Albert Payne na kamukha ni Einstein upang suriin ang bagong nadiskubre. Ipinaliwanag ng doktor na posible pang buhayin si Pickle, kung saan ang isa pang scientist na nagngangalang Allen ay gumawa ng isang hakbang upang lumikha ng tamang environment para sa pagkabuhay muli ni Pickle, gamit ang iba't ibang aparato. Ngunit nang maumay ito sa kakakain ng tsokolate, naisip nito na lutuin at gawing steak ang karne ng Tyrannosaurus Rex, na humalimuyak ang amoy sa buong laboratorio at nagpagising sa natutulog na caveman. Matapos magising, labis itong nagulat sa kakaibang kapaligiran na ngayon niya lamang nakita, ngunit pumukaw sa kanya ang isang amoy na pamilyar sa kanya. Sa taas na 8 talampakan, napatigil si Allen the Scientist nang makita si Pickle, habang kinain nito ng buo ang kanyang hapunan. Dahil inakalang nasa peligro ang kanyang buhay, kinuha ni Allen ang isang baril at sinubukan barilin si Pickle, ngunit walang talab ito sa makapal na muscles ng sinaunang tao. Ibinalik ni Pickle ang mga bala na may malakas na puwersa na ikinasugat ng balikat ni Allen, at saka siya niyugyog hanggang mabitawan niya ang baril. Habang ito ay may nais sabihin, tumilapon si Allen nang mahagip siya ng kamay nito, at saka sinubukan tumakas nang magkaroon ng pagkakataon. Ngunit nang siya ay akmang kakainin na ni Pickle, naamoy nito ang isang pamilyar na amoy, at doon ito nagawang maikulong ni Allen. Agad nitong tinawagan ang Sondemakmak na pulis kasama na ang isang men in black, ngunit binalaan sila ni Dr. Payne na hindi sapat ang mga pulis kundi kinakailangan nila ang buong US Army. Maya-maya pa ay biglang nawasak ang pader at lumabas si Pickle na naglilisik ang mga mata. Agad itong sumugod at pinagwawasak ang mga sasakyan ng mga pulis, habang ang kaninang kampante ay agad nang inutos na tawagan ang US Army dahil wala silang panama sa lakas ni King Kong. Nang dumating ang US Army, ay agad nilang sinabak ang kanilang pinakabagong armas na tinawag na MPBM, ngunit maski ito ay walang naging panama sa lakas ng sinaunang tao at ito ay lumipad lamang. Matapos nito maliitin ang US Army, dumating pa ang mas madaming hukbo ng Estados Unidos kasama si Kapitan Stridem, na naghubad upang ipakita ang kanyang respeto kay Pickle. Inalok ito ni Stridem na tumungo sa Japan kung saan siya makakakita ng mga katulad niya, habang ito naman ang unang pagkakataon para kay Pickle na itinuring siya bilang kaibigan at hindi kalaban. Nang dalhin si Pickle sa Japan galing Amerika, sinalubong sila ng mga reporter na nais makuhanan ng malapitan ang sinaunang tao. Isang reporter ang naglakas loob lumapit kay Pickle, ngunit nang nabighani ito sa isang modernong babae, ay sinunggaban niya ito kaya pinigilan siya ng mga sundalo. Kaya matapos lumabas ng Jurassic Park ay natulog ito ng mahimbing. Habang si Dr. Payne ay nagbigay ng kanyang salaysay na si Pickle ay primitibo at walang pangunawa sa tama o mali, nagtipon ng mga tao sa labas ng pasilidad kung saan hawak si Pickle at humihiling ng katarungan para sa nangyaring insidente. Dumating din si Yujiro, na nais makita si Pickle, kung saan nang makalapit ito sa mga sundalo ay natakot sila sa kanyang presensya. Kaya imbis na tumawag ng backup o tumakas ay pinili na lamang ng mga itong magbugbugan, habang pumasok naman ang ogre sa loob ng walang kahirap-hirap. Samantala, nandoon din si Retsu upang masilayan din ang sinaunang tao, kung saan nagtago ito sa likod at sumunod sa isang gwardya upang makapunta sa kinalalagyan ni Pickle. Ngunit nang mapansin siya nito ay pinatulog niya ang gwardya at saka nag-ala ninja upang pumunta ng bubungan, kung saan napagtanto niyang may nauna na pala sa kanya. Nadatnan niya dun si Kosho na pinatulog ang mga gwardya, habang parehas sila ng intensyon na makita si Pickle. Ngunit hindi lang pala sila ang nauna doon, dahil mas nauna pa sa kanila ang iba pang tropang maskulado na nais din makita ang primitibong tao. Habang naiintindihan nilang lahat na sila ay naroon upang kalabanin ang sinaunang tao, sinipa ni Jack ang lungga ni Pickle upang gisingin ito. Kaya nang magising si Pickle ay umihi ito na parang sa hose ng bumbero, kung saan nagulat naman ang lahat nang marinig ang boses ni Yujiro. Nang pigilan ni Katsumi si Ogre ay ininsulto siya nito sa pagiging mahina. Nainis ito at inatake niya si Yujiro, ngunit napansin niyang mabilis na nakuha nito ang sintas ng kanyang sapatos, at saka binato sa mukha niya.
Kaya nang papasok na si Yujiro, ay pinagpilitan nito na pumasok gamit ang puro kalyo nitong mukha, kaya pati ang matigas na salamin ay sumuko. Tinestang ni Yujiro si Pickle kung gaano ito kalakas gamit ang fist bump, ngunit sa lakas ni Pickle ay napagamit si Yujiro ng teknik upang patumbahin ito. Ngunit nang muling tumayo si Pickle, ay biglang tinawag ang pangalan ni Yujiro ng US Army at pinapalabas siya sa loob ng base. Sinabi ng commander na si Pickle ay isang cultural treasure, kaya magalang nitong hiniling na umalis na si Yujiro. Pumayag naman si Yujiro, habang pinaalis din nila ang mga kumpare niyang palagi niyang binubugbog. Sa isang diner, nakausap ni Baki ang kanyang kaibigan na si Rumina, at sinabi niya rito na wala siyang interes na kalabanin si Pickle dahil isa itong cultural treasure, habang interesado lamang siyang makipaglaban sa kanyang amang si Yujiro. Matapos yun, ay bumisita si Baki kay Retsu upang sana magpaturo ng Kung Fu, subalit tinanggihan siya nito, dahil ang pangunahing layunin ng Kung Fu Master ngayon, ay kalabanin si Pickle. Wala siyang pakialam kung isang cultural treasure si Pickle, basta't ang nais niya lamang ay Kung Fuhin ang sinaunang tao. Kaya nang makaalis si Baki, ay naisip nito na puro atsara na lamang ang nasa isip ng lahat. Samantala, dinala nila si Pickle sa arena, dahil na-realize ni Dr. Pain na ang dapat kainin lamang ni Pickle ay mga kalaban niya. Natuklasan nilang hindi aatake si Pickle sa anumang mas mahina sa kanya, kaya inilabas nila ang pinakamalakas sa uri ng mga pusa, ang Siberian Tiger. Dahil pareho nilang iniisip na pagkain ang isa't isa, nagka-interes dito si Pickle, subalit niyakap lamang ito ni Pickle na parang stuffed toy, at may instant pagkain na siya. Nang mapanood ni Retsu ang balita tungkol sa kakulangan ng pagkain ni Pickle, nakipagkita siya kay Tokugawa at inalok niya ang kanyang sarili na maging pagkain ni Pickle. Tinanggihan ito ni Tokugawa, ngunit sinabi ni Retsu na hindi niya sinabing hindi siya lalaban. Habang papalapit si Retsu, nagising si Pickle mula sa pagkakatulog nang ma-realize niyang may makakalaban siyang matindi sa arena. Gumawa si Retsu ng malupit na entrance na agad naman naghanda si Pickle sa kanyang fighting pose. Nakatikim agad si Retsu ng isang sampal na ikinatalsik nito, subalit gamit ang kanyang Kung Fu skills, ay nagawa ni Retsu na mapabagsak si Pickle. Nang tumayo si Pickle na umiiyak, muling umatake si Retsu gamit ang kanyang mga pamatay na teknik, ngunit habang nasisiyahan siyang ipakita ito, hinampas ni Pickle ang kanyang mukha at nawalan siya ng malay. Kinagat siya ni Pickle pagkatapos ay kinain ang laman niya. Sinubukan pumalag ni Retsu ngunit kinagat ulit siya ni Pickle. Nang magawang makawala ni Retsu, naisip niya na walang epekto ang kanyang Kung Fu kay Pickle, at upang hindi na madungisan pa ang pinamanang martial arts sa kanya, ay sumugod siya na parang bata at isinuko na niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Habang si Pickle naman ay naguguluhan dahil hindi daw siya pumapatol sa mga mahihina. Ngunit sa huling sandali ay kusang gumamit ang kanyang katawan ng Kung Fu upang protektahan ang kanyang sarili, na kahit siya mismo ay nagulat. Bigla naman nagpakita ang kanyang golden konsensya, kung saan sinabihan siya nito na magtiwala lamang sa kanyang Kung Fu skills at huwag nang isipin ang kasaysayan nito. Kaya nawala ang pag-aalinlangan niya sa kanyang Kung Fu at inatake si Pickle pati itlog nito, kung saan nagawa niyang mapabagsak muli ang caveman sa pangalawang pagkakataon. Habang labis ang pagkagulat ni Stridem at Tokugawa nang bumagsak si Pickle, sinabi ni Dr. Pain sa dalawa na hindi pa tapos ang laban. Sinabi ng doktor na noong nakita nila si Pickle, ay gumawa sila ng maraming pagsusuri kung saan nalaman nila na ito ay may makapal na buto, at dating naglakad muna gamit ang 4 na paa bago matutong maglakad sa 2 paa. Muling tumayo si Pickle at pumorma ito na parang leon na aatake, habang si Retsu ay hindi aalis sa kanyang kinatatayuan at aatakihin ito gamit ang kanyang kamao. Buong puwersa itong sumugod at sinalpok ang Kung Fu Master na lumipad hanggang sa pader ng arena, at nawalan ng malay. Kaya nang magsimulang lumakad si Pickle patungo kay Retsu, nagulat si Tokugawa na kailangan nilang tuparin ang pangako nila kay Pickle. Gayunpaman, agad siyang pumunta kay Pickle upang pigilan itong kainin si Retsu, ngunit sinampiga siya nito. Kaya habang nilalantakan ni Pickle ang kanang paa ng kanyang hapunan, ay tinurukan ito ni Dr. Pain ng pampatulog upang iligtas ang buhay ni Retsu. Nang magising si Retsu sa ospital na pukol ang paa, ikinahihiya niya ang kanyang sarili dahil hindi siya tumapad sa pangako niya kay Pickle at inisip na wala siyang paninindigan. Kaya habang siya ay nag-i-emote, ay dumating ang kanyang tropang Pachi at binigyan siya ng ilang salita upang sa gayon ay gumaan at lumakas ang kanyang loob.
Kumalat ang balita tungkol sa pagkatalo ni Retsu kay Pickle sa iba pang mga fighter, kabilang na si Katsumi, na nalaman ang balita mula sa kanyang amang si Doppo. Ikinagalit ito ni Katsumi dahil para sa kanyang pag-unawa, ay masyado silang minamaliit ni Pickle. Samantala, tumakas naman si Pickle dahil nais daw nitong gumala. Isang lalaki naman ang nabiktima ni Pickle nang hugatin niya ito mula sa mga tambak ng basura, at kinuha ang lahat ng damit nito. Kaya gumala siya na parang lokal, habang ikinagulat niya ang kanyang mga nakita na labis na iba sa Jurassic era. Nang ipagpatuloy niya ang kanyang paglalakad, ay bigla siyang nabundol ng truck na agad na napasugod ang driver nito. Dahil sa galit, ay tumayo si Pickle at saka binundol niya din ang walang laban na truck, at tinanggal ang ulo nito. Nagkataon na ito ay isang truck na may laman na karne ng baka, kaya jackpot si Boy Balat kayo dahil mayroon na siyang hapunan. Samantala, matapos malaman ang ginawa ng sinaunang tao sa kanilang guro na si Retsu, si Katsumi, ang chairman ng Shinshinkai School of Karate ay itinalaga ang buong miyembro nito na hanapin si Pickle. Nang papasok sana si Pickle sa isang bar upang mang-chicks, nahanap ito ng mga bata ni Katsumi. Nang isasama na nila si Pickle, ay biglang dumating ang Yakuza boss na si Hanayama upang hamonin si Pickle. Nang gumawa naman ng eksena ang bata ni Hanayama at ng karatista, parehong nasalo ng dalawang manong ang ginamit na kutsilyo. Dahil sa kanilang lakas ay ang patalim na ang sumuko sa kanila, habang bigla naman sinuntok ni Pickle si Hanayama na tumilapon. Nagalit naman ang bata ni Hanayama ngunit binali lamang ang ibabang braso nito. Matapos hawiin ni Pickle ang mga pumigil sa kanyang umalis, sinubukan din siyang pigilan ni Hanayama. Nang sinubukan itulak ito ni Pickle ay madali lamang itong napigilan ni Hanayama, kung saan ikinagulat niya ang lakas nito na naihalin tulad niya sa lakas ng isang Triceratops. Habang itinulak naman siya pabalik ni Hanayama patungo sa naghihintay na si Baki. Habang namamangha ang mga bata ni Katsumi at iniisip kung anong unang gagawin ni Baki, sinabi ng bida na gusto niya lamang makita si Pickle. Kaya nang inalok ni Pickle ang kanyang kamao, ay ginawa niya kay Baki ang ginawa sa kanya ni Yujiro. Doon ay tumaas ang adrenaline rush ni Baki at kusang gumanti ang kanyang sarili, ngunit imbis na lumaban ay inaya siya ni Pickle na sumunod rito. Naiinis naman si Katsumi dahil hindi niya naabutan si Pickle upang ipaghiganti si Retsu. Ngunit humingi naman siya ng paumanhin sa mga miyembro at hiningi ang kanilang suporta upang talunin si Pickle. Dinala ni Pickle si Baki sa arena upang hamanin ito na makipaglaban sa kanya, ngunit dahil masyado pang pakipot si Baki, ay sinipa siya nito na sa sobrang lakas, ay nawalan siya ng malay. At pagkatapos ay isinagawa ni Pickle ang kanyang victory dance sa pagkapanalo niya kay Baki. Samantala, habang nagsasanay si Katsumi ay biglang dumating si Retsu. Nang mag-usap ang dalawa at napagtanto na malaki na ang pinagbago ni Katsumi, nais ni Retsu na turuan ang kanyang bata ng kung fu. Ngunit tinanggihan ito ni Katsumi dahil nais niyang pagyamanin at gumaling gamit ang karate. Naiintindihan naman siya ni Retsu, kaya nagkasundo na lamang ang dalawa na magtulungan upang maging bihasa siya sa paggamit ng karate. Samantala, habang bakat ang paa ni Pickle sa tiyan ni Baki, pumasok sa kanyang isipan na maaari siyang maging kasing lakas ng kanyang amang si Yujiro, sa tulong ni Pickle. Sa kabilang dako, isang move na tinatawag na Mach Punch, ang nais ni Retsu na higitan pa ni Katsumi ang bilis nito. Kaya ipinakita ni Katsumi ang bilis ng hagupit ng isang latigo at gamit ng maayos ang mga joint ng backbone, ay magagawa nilang malagpasan ang Mach Speed. Kaya nang inakala nilang perpekto na ito, ay biglang dumating ang master ni Retsu na si Tandang Kako. Sinabi nito na hindi pa sapat ang kanilang sinanay, kung saan ipinakita nito kung paano hatiin ang shell ng itlog na hindi nababasag gamit ang kanyang kamay. Habang binigyan siya nito ng payo na kahit gaano karami pa ang gamitin niyang mga joints, ay iba pa din kung gaano kalawak ang kanyang imahinasyon. Kaya buong gabing nagsanay si Katsumi gamit ang tinuro sa kanya ni Kako at nag-imagine na madaming joints ang kanyang katawan upang magawang maperpekto ito. Kaya nang lawakan pa niya ang kanyang imahinasyon at makuha ang tamang paraan nito, ay nagawa niyang ma-master ang isang killer move na kayang lampasan ang sound barrier. Narinig din ni Baki ang sound wave mula sa malayo, habang siya ay naghahanda para sa kanyang sunod na laban. Subalit ang kanyang imahinasyon ay mas di hamak na malawak kaysa kay Katsumi. Kinaumagahan, matapos makuha ang basbas ni Tokugawa na siya naman ang lalaban kay Pickle, maagang pumunta si Katsumi sa stadium. Doon ay sinalubong siya ng dalawang babae, ang kanyang adoptive mother at biological mother,
kung saan pareho niyang niyakap at ipinagmalaki na mayroon siyang dalawang mapagmahal na ina. Lumalabas na inampon ni Dapo si Katsumi mula sa pagiging entertainer sa circus, matapos mamatay ang ama nito sa isang aksidente. Sinalubong din siya ni Baki at ng kanyang amang si Dapo upang magbigay ng suporta, habang nang pumasok siya sa loob ng stadium ay nagulat siya sa lakas ng sigawan ng libo-libong miyembro ng kanilang dojo, na maagang pumunta upang magbigay ng suporta sa kanilang batang chairman. Pagkabukas pa lang ng gate ay inatake na siya ni Pickle, ngunit nagpakawala kaagad si Katsumi ng ilang pag-atake sa vital spot ng sinaunang tao, subalit nginitian lamang siya ni Pickle. Gumanti naman si Pickle ng malakas na sipa, na para kay Katsumi ay para siyang nabundol ng isang truck. Ngayon ay hindi na lamang laruan ang tingin ni Pickle kay Katsumi kundi isang pagkain, habang kay Katsumi naman ay ito na ang oras upang gamitin ang kanyang killer move. Kaya nang sumugod si Pickle ay pinakawalan ni Katsumi ang mock punch na may malakas na soundwave na tuluyang nagpaluhod kay Pickle, at ang buong stadium ay napuno ng hiyawan para kay Katsumi. Gayunpaman, kahit epektibo ang teknik ay nagresulta ito sa pagkasira ng kamay ni Katsumi. Sinipa at sinuntok muli ni Katsumi si Pickle gamit ang mock speed na naging epektibo sa sinaunang tao, ngunit kapalit nito ay pagkasira ng kamay at kanyang paa. Nang inakala nila na nasira ang mga kamay at paa ni Katsumi dahil sa malabakal na katawan ni Pickle, ipinaliwanag ni Dr. Payne na dahil ito sa hindi kinaya ng mga paa at kamay ni Katsumi ang paglampas nito sa sound barrier. Nang muling bumangon si Pickle na parang walang nangyari at nagpatuwad-tuwad na naman tulad ng ginawa niya kay Retsu, sumugod ito kay Katsumi habang ginamit naman ng karatista ang kanyang buong lakas sa isang napakalakas na mock punch. Nagawa ulit niyang mapabagsak si Pickle, subalit ngayon ay hindi lang kamay ang nadurog sa kanya kundi buong braso. Gayunpaman, muling napuno ng hiyawan ang buong stadium nang itanghal ni Katsumi ang kanyang sarili bilang nanalo. Subalit napatigil si Katsumi nang ma-realize niya na hindi niya talaga napatulog si Pickle kundi ginusto lamang nitong matulog. Ipinaliwanag ni Dr. Payne na alam na ni Pickle na natalo na nito ang kanyang kalaban, kaya nagpa siya na lamang itong maghintay hanggang ang kanyang biktima ay tuluyan ng mamatay. Nang muling tumayo si Pickle na umiiyak, hinarap siya ni Katsumi ng may paninindigan at saka tumalon ito na may dalang buto na parang aso. Kaya nang bumagsak si Katsumi at balak lapitan ni Pickle, ay may inihanda palang mga sniper si Tokugawa upang pigilan si Pickle na kainin si Katsumi. Ngunit binalaan ni Dapo si Tokugawa na huwag makialam sa desisyon ni Katsumi dahil ito ay maaaring magdala ng kahihiyan sa kanyang anak. Samantala, lumuhod at nag-alay ng dasal si Pickle para kay Katsumi, na ikinagulat ng lahat. Siya ay namangha na ang isang maliit na nilalang ay may lakas na kasing tibay ng mga dinosaur, kaya ibinigay niya ang respeto niya kay Katsumi at nagpasyang hindi kainin ang unang kalaban na nagbigay sa kanya ng tunay na laban. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Retsu at si Baki sa ospital kung saan nagpapagaling si Katsumi, habang nangako ang parang nabaklang si Baki na ipapanalo niya ang laban. Kaya ipinagpatuloy ni Baki ang kanyang pagsasanay para harapin si Pickle, ngunit nahihirapan siyang ma-imagine ang anyo ng sinaunang tao. Bigla naman dumating si Retsu at napag-usapan nila si Pickle, kung saan hindi na mapigilan ni Baki ang kanyang excitement na makaharap ang sinaunang tao. Kaya habang may halong takot ang tingin sa kanya ni Retsu, ay sinabi ni Baki na haharapin na niya si Pickle kinabukasan. Subalit naunahan na naman siya ng isa pang panibagong challenger, at sa pagkakataong ito, ay si Jack Hanma. Naging seryoso si Pickle dahil napagtanto niya na mas malakas ito kaysa sa mga nauna niyang mga kalaban. Agad na umatake si Jack gamit ang kanan, kung saan matek na sa kanya na walang talab ito kay Pickle, ngunit ang kumuha talaga ng kanyang atensyon, ay ang mga matatalas na ngipin ng sinaunang tao at hinamon na magkagatan daw sila. Dahil daw champion siya sa pagbabalat ng buko tuwing fiesta, sumugod si Jack kay Pickle at nagsalpukan na nga ang dalawang baklang maskulado. Habang nangyayari iyon, ipinaalam naman ito ni Tokugawa kay Baki na ang kanyang utol, ay iba na ang taste ngayon. At dahil mas buang si Pickle ay natalo niya si Jack at winasiwas ang tao na parang hotdog, at tumilapon. Kaya nang ipakita ang mukha ni Jack ay binalatan ito ni Pickle, at saka kinain. Dahil hindi na daw siya makakapang chicks ay nagalit si Jack at in-uppercut niya si Pickle na nagpalipad rito. Gayunpaman, sa dami-dami na ng pangang na durog niya, napansin ni Jack na may makapal na panga si Pickle dahil hindi man lang niya naalog ang utak nito. Sumugod si Baki sa arena kasama si Retsu ngunit masyado na silang huli.
Ginawa muli ni Pickle ang kanyang tuwad fighting pose at sumugod kay Jack, na madali itong naihagis dahil sa epekto ng mga steroids at droga na ininom niya. Nagpatuloy ang epekto ng droga kay Jack at sinimulan niyang bugbugin si Pickle habang pinapakita ang lakas ng isang modernong tao. Kinagat pa nito ang tenga ng sinaunang tao na ikinagulat ng lahat at saka dinura sa mukha ni Pickle. Ikinagalit ito ng husto ni Pickle ngunit nang muling umatake si Jack, ay nakita nitong nakatayo lamang si Pickle. Habang naguguluhan si Jack kung paanong nagawang makailag ni Pickle na hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan, muli siyang umatake ngunit nakita niyang nakatayo lamang si Pickle sa kanyang harapan. Habang ang mga nanonood ay nakita kung gaano kabilis si Pickle, na-realize na din ni Jack na bago pa tumama ang kanyang atake ay umiilag na si Pickle at tumatalon pabalik gamit ang pader, kung saan naiinis siya dahil ginawa pa sa kanya ito ng 2 beses. Kaya nang sumugod ang dalawa ay mas lalong lumakas ang suntok ni Pickle na ikinadurog ng panga ni Jack at nawalan ng malay. Dahil sa kanyang pagkapanalo ay muling nagdiwang si Pickle, ngunit nang balak na nitong kainin si Jack ay napahinto ang caveman at may naramdaman ito na kanyang kinatakot. Naihalin tulad ni Pickle si Jack sa isang pulot-pukyutan na kanyang pinatay at kinain noong siya ay bata pa lamang. Kahit ito ay kanyang napatay ay nagbigay pa din sa kanya ito ng matinding sakit, na muli niyang naalala nang maramdaman niya ang patibong ni Jack. Kaya nang magtaka sina Baki at Tokugawa kung ano ang kinakatakutan ni Pickle, nilapitan ito ng matanda at biglang umatake si Jack. Buti na lang ay maliit ang matanda kaya hindi siya natanggalan ng ulo. Kung saan kahit nawalan ng malay, ay ito ang patibong na inihanda ni Jack na kapag nasundot ang medulla oblongata, ay maaaring ikamatay ni Pickle. Nang dalhin si Jack sa ospital, ay agad naman nagamot ito ni Kureha at pinagbigay alam niya ang balita sa dalawang matanda. Ngunit habang sila ay nag-uusap, nalaman nila na si Jack ay nawawala. Bumalik pala ito sa arena upang harapin muli si Pickle. Agad naman itong binugbog ang kawawang caveman na napatakbo naman sa takot. Para kay Pickle, siya ay natakot hindi dahil sa lakas ni Jack, kundi ngayon lamang siya nakakita ng patay na muling nabuhay. Nang makarating na sila sa labas ng stadium, ay biglang napatigil si Pickle dahil ayaw niyang ibaba ang kanyang pride bilang isang kampyon. Sinuntok ni Pickle si Jack na umikot na parang roleta, saka bumalagbag ang ulo sa semento. Nang muling magising si Jack sa parehong ospital, binalak na naman niyang tumakas ngunit nakasalubong niya si Baki. Sinabi ni Baki na tumigil na si Jack dahil tinalo na siya ni Pickle. Sinabi ni Baki na hindi siya pinatay ni Pickle at sa halip ay dinala siya sa tuktok ng gusali, at iginapo sa isang poste upang maging pagkain sa ibang araw. Dahil sa kanyang nalaman ay sumabog si Jack sa galit. Kalaunan, dahil palagi na lamang siyang nauunahan ng iba, umupo na si Baki sa harap ni Pickle upang siya naman ang susunod na lalaban rito. Maya-maya pa ay dinalhan nila si Pickle ng karne ng T-Rex para sa kanyang tanghalian. At dahil kaibigan niya si Baki ay inalok niya din ito ng karne, na kung saan nang tikman ni Baki, ay masarap naman daw pala. Matapos nilang kumain at habang nagtitinginan ng dalawa, lumapit si Baki kay Pickle at marahan niyang tinampal ang mukha nito. Nainsulto nito si Pickle kaya tinulak niya si Baki, ngunit nang mapigilan ito ni Baki ay sinipa niya si Pickle at saka bumagsak ng nakangiwi. Mabilis na naghanda si Baki upang seryosohin na ang laban nila ni Pickle, habang dumating naman sina Retsu, Hanayama at Tokugawa upang manood ng laban. Matapos apak-apakan ni Baki ang pagmumukha ni Pickle, sinakal naman niya ito na halos mawalan na ng malay. Subalit ay nagalit si Pickle at dinala si Baki sa pinakamataas na bahagi ng arena, at pagkatapos ay nagpahulog sila na una ulo dugo puwet. Ngunit kahit nakitang nakatayo silang pareho ay hindi maganda ang lagay ni Baki dahil nagkaroon siya ng organ damage, na nagresulta sa pagsuka niya ng dugo. Alam ni Pickle na nagkukunwari lamang si Baki na hindi nasaktan, kaya nang ipagdasal niya ang kanyang laruan ay nainsulto si Baki, at sinigawan na kalabanin siya. Kaya nang umaktong susuntukin na siya ni Pickle ay dinampi lamang sa mukha ni Baki ang kamao nito, tulad ng kanyang ginawa upang asarin ang sinaunang tao. Dahil sobrang nasaktan ang pride ni Baki, pumunta siya sa pinakamataas na level ng arena at tumalon upang magpahulog, at ipakita kay Pickle na siya ay maayos at handa pa din lumaban. Habang nagulat ang tatlo dahil nakakatayo pa din si Baki, biglang umatake si Baki na tila ay hindi tinamaan si Pickle, ngunit bigla na lamang itong bumagsak. Nang muling bumagsak si Pickle sa pangalawang pagkakataon, ipinaliwanag ni Retsu na pinuntirya lamang ni Baki ang balat ni Pickle sa panga, gamit ang mabibilis na atake, kung saan nagawa nitong alugin sa unang pagkakataon ang utak ni Pickle.
Si Pickle ay labis na nagulat at nanginginig na sa takot, dahil si Baki na kanina'y halos hindi na makagalaw, ay ngayon ay napabagsak siya ng 2 beses. At dahil hindi pa tapos puntiryahin ni Baki ang balat ni Pickle, nirelax niya ang mga muscles niya sa buong katawan, at hinampas ang likod ni Pickle gamit ang kanyang kamay, na halos mamilipit sa sakit ang sinaunang tao. Habang tinawag ni Retsu na isang henyo si Baki, ipinaliwanag niya sa dalawa na ginamit ni Baki ang teknik na tinatawag na whip strike, na kahit sinong nilalang ay paniguradong tatablan nito, dahil target nito ang pinakamalaking body organ ng tao. Kaya ginawa na ni Pickle ang iconic tuwad fighting pose upang tapusin na ang laban, ngunit sumagot si Baki at ipinakita ang iba't ibang kung fu fighting style na nire-representa ang mga hayop. Kaya nang hindi natinag si Pickle, ay nakapagpasya si Baki na gawin naman ang mga fighting style ng mga dinosaur na kinakalaban ni Pickle noong unang panahon. Dahil dito ay napatayo si Pickle at napa-atras sa takot, dahil ang napakaliit na nilalang na si Baki, ay ngayon ay naging pinakamalakas na nilalang na kanyang makakalaban sa mundo. Nang sumugod si Baki at magawa niyang mapabagsak ang sinaunang tao gamit ang martial arts, ay naramdaman ni Pickle na para siyang nakagat ng T-Rex. Subalit hindi nagpadaig ang caveman at ginamit ang pader upang sumugod patungo kay Baki. Ngunit si Baki na nakatunganga lamang, ay hinawi lamang si Pickle na parang langaw at dumiretso sa itaas ng arena. Ipinaliwanag ni Retsu na ginamit ni Baki ang sariling momentum ni Pickle kaya ito lumipad. Maya-maya pa ay nagpasyang umihi si Baki sa buong paligid upang ipakita kay Pickle na teritoryo na niya ang buong arena. Dahil dito ay galit na bumaba si Pickle at dinagukan ang parang aso na si Baki, at pagkatapos ay paulit-ulit na pinagsisipa ang batang Hanma. Ngunit dahil tuwang-tuwa pa si Baki sa kalakasan ni Pickle, ay in-uppercut siya nito at lumipad na naman siya ng 3 beses. Pagbagsak ni Baki ay madali niyang nailagan ang lahat ng suntok at sipa ni Pickle, kung saan naihalin tulad ito ni Retsu sa isang sumasayaw na matador sa harap ng isang toro. Dahil kanina pa hindi matamaan, ay sinubukan na hulihin ni Pickle si Baki ngunit tumagos lamang siya. Sa mga nakita ni Retsu kay Baki ay hindi na ito makapaniwala, dahil alam niya na kahit sinong fighter ay walang makakagaya sa bilis na pinapakita ng batang Hanma. Dumungaw si Baki, at kinalampag niya ang mga itlog ni Pickle, na sa sobrang sakit ay umikot na parang trumpo ang caveman. Ngunit dahil palagi na lamang nangyayari ito kay Pickle, ay lalong nanggalaiti ito sa natutuwa pang Baki the itlog, at tuluyan ang ipinakita ang final form nito. Kalaunan, ay may lumabas na peklat paikot sa katawan ni Pickle, kung saan hindi nila napigilan magbigay respeto sa sinaunang tao, nang napagtanto nila na nakasurvive si Pickle sa kagat ng isang T-Rex. Binago ni Pickle ang kanyang buong kasukasuan habang lalo pa itong lumakas, at sinimulan niyang atakihin si Baki ngunit gamit ang martial arts, ay nagawang mapigilan lahat iyon ng walang kahirap-hirap ni Baki. Gamit ang mga makabagong pakikipaglaban at mautak na paraan ni Baki, ay nagawa niyang ilagan at ma-counter lahat ng ibato sa kanya ni Pickle. Kaya nang mataranta ang sinaunang tao kung bakit ang isang ito ay nagagawa siyang sabayan at talunin sa palakasan, habang ang kanyang mga nakakalaban noon ay mas di hamak na mas malaki rito, sinubukan niyang gumalaw ng mas mabilis upang tumakas, ngunit nagagawa pa din siyang mahabol ni Baki. At nang may pagkakataon na upang maabot ni Baki ang tagumpay, ay inatake ng kayabangan ang batang Hanma, at hinamon ang sinaunang tao ng palakasan base sa stamina at tuluyan ng kinalimutan ang mga teknik. Kalaunan, ay lumabas din ang pagkakaiba nila sa stamina at tuluyan ng bumagsak at natalo ang batang Hanma. Habang hati ang opinyon ng dalawa kung sino ang nanalo sa laban, dahil para kay Retsu ay si Pickle, habang kay Hanayama ay si Baki, umalis si Pickle ng arena habang si Baki ay kinuha upang dalhin sa klinik. Kalaunan, ay nagkita ang dalawa sa tuktok ng isang gusali at doon ay nagdrama si Baki kahit hindi naiintindihan ni Pickle. Pinagdebatehan ng iba't ibang bansa pati na rin sa UN, ang tungkol sa dapat na gawin kay Pickle. Isinagawa ang isang botohan ng 1 bilyong tao, at napagkasunduan na dapat ay ilagay si Pickle ulit sa Preservative Saline Rock Formation para sa ikakabuti nito, ngunit taliwas naman ito sa opinyon ni na Dr. Payne at Kapitan Stridem. Ngunit nakatakas si Pickle mula sa kanyang pagkakakulong, at bilang pasasalamat, ay ibinigay niya ang ulo ng orihinal na T-Rex na kanyang pinatay kina Dr. Payne at Kapitan Stridem, bago siya tuluyang nawala. Matapos ang naging laban nila ni Pickle, ay sumailalim si Baki sa isang brain scan sa pamamahala ni Kureha Shinogi at pinabatid nito ang naging pinsala na tinamo ng kanyang katawan.
Nang makaalis si Baki, dumating si Dr. Mogi na isang neuroscientist kung saan ikinagulat nito nang makita ang resulta ng naging brain scan ni Baki, na kinumpirma na ang utak nito ay hugis mukha ng demonyo at nauugma sa isang demonyo. Habang sa parehong gabi sa parke, naglabasan ang malaking grupo ng mga tukot na daga, kung saan ang naging presensya ni Baki ang naging sanhi nito. Samantala, ang ex ni Baki na si Kozuhue, ay naalala ang pangit na mukha ni Muhammad Ali Jr. habang dinadamayan niya ito matapos matalo kay Baki. Habang ang buong damit ni Kozuhue ay nabasa dahil sa mga luha, uhog, at laway ni Ali Jr., na-realize ng boksingero na ang pag-ibig sa kanya ni Kozuhue ay pagmamahal lamang tulad ng isang ina at hindi romantic. Kaya umalis itong busted, at iniisip na si Baki ay hindi lamang pang boxing, kundi pang romantic pa. Kinabukasan, nagkasabay sina Kozuhue at Baki papuntang paaralan. Doon ay masayang nagkita muli ang dalawa, kung saan naging malapit muli sila sa isa't isa at baka daw may second chance. Sa hapon na iyon, hinarang si Baki ng dalawang kawatan para sa kanyang wallet. Nang subukan siyang saksakin ng mga ito, si Baki ay parang nag-Super Saiyan at tila lumiit ang hawak na patalim na parang naging keychain. At bago pa man mabasag ang bungo ng mga ito, dumating si Mr. Koreagawa na binalaan ang mga kawatan sa taong kanilang kinakaharap at saka umalis. Dahil may koneksyon si Mr. Koreagawa sa pamilyang Hanma, alam nito ang nakaraan ni Baki. Naalala nila ang gabing matalo si Baki sa kanyang ama na si Yujiro, na nagdulot sa malagim na pagkamatay ng kanyang ina sa harap ng kanyang mga mata. Nag-usap rin sila kung paano nagkakilala ang mga magulang ni Baki, na kung saan matapos ikasal ang kanyang ina sa mayaman na si Eoichi Akizawa, ay pinatay ito ni Yujiro upang agawin at maging ina ng kanyang anak. Binanggit ni Mr. Koreagawa kung paano palaging nag-aasam ng pagmamahal ang kanyang ina kay Yujiro, habang ang tingin niya lamang kay Baki ay isang instrumento at ginawang regalo para mahalin siya ni Yujiro. Subalit ang nais lamang ni Yujiro mula sa kanyang ina ay palakihin si Baki na maging malakas upang labanan siya at wala ng iba. Kaya't nang sisihin siya ng kanyang ina dahil hindi siya magawang mahalin ni Yujiro, ay pumayag si Baki na labanan ang kanyang ama upang sa gayon ay mahalin din siya ng kanyang ina. Ginamit ito ni Mr. Koreagawa upang ipakita ang pagiging makasarili ng kanyang ina at kung paano ito nakaaapekto kay Baki, kung saan layunin niyang huwag ng kalabanin ni Baki si Yujiro para ipaghiganti ang kanyang ina. Ngunit nang ikwento ni Baki noong magawa siyang ipagtanggol ng kanyang ina matapos siyang atakihin ni Yujiro, ay para sa kanya, ay sapat na iyon upang malaman niyang mahal din siya ng kanyang ina at maging rason upang maging malakas at mabuhay. Naunawaan na ni Mr. Koreagawa ang motibo sa likod ng mga kilos ni Baki, kung saan hindi ito lumalaban para magpakitang gilas sa kanyang ama o ipaghiganti ang kanyang ina, kundi bilang pasasalamat sa ginawa ng kanyang ina noong araw na iyon. Samantala, binisita ni Yujiro si Olivia sa kanyang mansyon kulungan. Matapos nila pag-usapan ang naging laban sa pagitan ni Pickle at Baki, binigyan kaagad ni Yujiro ng isang solid si Olivia na ikinatalsik nito. Muling sumugod si Olivia, ngunit mabilis lamang itong tinalo ni Yujiro gamit ang malalakas na kamay nito. Sa kabilang dako, iniaalok ni Tokugawa sa punong ministro ng Japan ang malaking halaga ng pera bilang kapalit ng pagsang-ayon nito, para sa laban sa pagitan ni Baki at Yujiro. Dahil hindi maintindihan ang kahalagahan ng laban at walang kaalaman tungkol kay Yujiro, tinalakay niya ang usapin sa kanyang dalawang gabinete. Sinabi ng Defense Minister sa kanya kung paano minsang inatake ni Yujiro ang dating Prime Minister, na madaling tinalo ang 100 pulis na nagbabantay dito. Habang ang Secretary General ay tinawag na malakas na tao si Yujiro na kayang gawin ang anumang bagay, at hinahangaan ng bawat kalalakihan. Iminungkahi ng punong ministro na patumbahin nila si Yujiro gamit ang sniper, ngunit sinabi sa kanya na ito ay magiging dahilan upang mapalaban sila sa Estados Unidos, dahil mayroon ang mga ito at si Yujiro nakasundo ang pagkakaibigan para sa kanilang pandaigdigang interes. Samantala, matapos turuan ni Kapitan Stridem ang isang grupo ng mga sundalo sa Air Force tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng hindi patas na paraan sa digmaan, isinuot ni Stridem ang isang armor gear na nilagyan niya ng mga pulbura para sa kanilang laban ni Yujiro. Ito ay upang tuparin ang kahilingan sa kanya ni Yujiro na subukan niya itong patayin kada 1 beses sa 1 taon, na binigyan siya ng kalayaan na gumamit ng kahit na anong armas, baril man o nuclear. Ngunit habang ito ay nagwa-warm up, ay biglang sumulpot si Yujiro at napabaligwas ang matandang Amerika. Habang minamaliit siya ni Yujiro, sinipa nito sa isang iglap ang kanyang helmet na tumilapon, at kasabay ng pagkahati ng kanyang armor.
Nanginig sa takot si Kapitan America, na nagkunwaring aksidenteng na-trigger ang kanyang pampasabog na plano upang humingi ng mercy. Sa parehong gabi, makikitang taimtim na nag-eensayo si Bucky laban sa imahe ni Yujiro na binuo niya sa kanyang isipan. Sumugod si Bucky upang umatake, ngunit sa sobrang lakas ay lumipad siya sa pader na nagdulot ng pagkalindol, na pati ang aso ay napaihi. Nakipagkita si Yujiro kay Tokugawa at tinatanong nito kung nakakapagpatingin pa ang matanda sa doktor. Hindi naman makapaniwala ang matanda dahil parang bumait na daw ang halimaw, kung saan sinabi ni Yujiro na nangangamusta lamang siya at huwag masyadong madrama. Subalit nang insultuhin at sigawan ng matanda na tinawag na bobo si Yujiro, bigla itong sumuka ng dugo at nag-collapse. Matapos umalis ni Yujiro, dahil sa dami ng kanyang pinagdaanan at kinaharap sa laban, nagkaroon ng espesyal na kakayahan ang Barako na tukuyin ang kahinaan ng sinumang taong makakaharap niya. Kung saan dinaig pa niya ang mga magagaling na doktor at ang mga makabagong gamit pangkalusugan. Samantala, pumasok si Kairetsu sa isang boxing gym upang maging miyembro dahil nais nitong matutong lumaban. Sinabihan siya ng coach na mag-isip muli pagkatapos tingnan ang kanyang paa, ngunit determinado pa din si Retsu na magpatuloy. Sinabi ng coach na suntukin niya ng buong lakas ang punching bag, kung saan nag-aalinlangan si Retsu dahil baka masira ito. Nang sinabi ng coach na komedyante siya, nagpakawala ng suntok si Retsu na ikinasira ng punching bag. Ikinagulat naman ito ng lahat ng nasa gym habang napangiwi na lamang ang coach. Makalipas ang ilang araw, sa parehong gym, ang kampyon sa Pacific Super Welterweight na si Manny Pacquiao, si Akio Manny, ay nakasagupa ang maraming media at pinagyabang na patutulugin niya ang kanyang sunod na kalaban sa first round lang. Matapos umalis ng GMA at TV5, napansin at na-curious si Manny sa punching bag na winasak ni Retsu gamit lamang ang isang suntok. Nang makita si Retsu sa gym, nagpa siya siyang hamunin ito sa isang sparring match, kung saan tinanggihan ito ni Retsu dahil malayo daw ang agwat ng kanilang lakas at masyadong delikado kay Manny. Ngunit nang maliitin ni Manny ang Kung Fu Master, biglang tumalon si Retsu sa ring na tumatanggi pa din sa laban, subalit pinilit siyang suotan ng punching gloves ng mga extra. Kaya nang wala nang nagawa at ipapakita na lamang kung ano ang Kung Fu sa kanila, nagharap ang dalawa at simula ng maglaban. Umatake si Manny gamit ang right hook, ngunit kinounter ito ni Retsu, at na-knockout si Manny. Yari ka kay All Indonesia. Nang makabangon si Manny, pinuntahan ng coach ang nagsasanay na Retsu upang sabihan na magsanay lamang siya ng boxing sa tamang paraan. Ngunit binara ni Retsu ang coach at sinabing gagawin niya lamang lahat ng iyon kung mapapabagsak siya ng pinakamagaling na boksingerong kilala nito. Tinanggap naman ni Manny ang kanilang pagkatalo sa ngayon, habang binalaan si Retsu na kalaban na niya ang lahat ng boksingero sa buong mundo. Kinagabihan, habang ang isang ito ay malakas ang trip dahil kinakalaban ng isang plastic, biglang dumating si Bucky upang samahan siya sa kanyang trip, na dumaan galing bintana. Pinuri ni Bucky ang pagsusumikap ni Katsumi sa pag-aaral ng bagong estilo kahit wala na ang isang braso nito. Matapos ibalita ni Bucky ang tungkol sa kanyang paparating na laban sa kanyang ama, lumipat sila ng pwesto upang malaman ni Bucky na si Retsu ay nagsimula ng magboxing. Sinabi ni Katsumi na ang kanilang guro na si Retsu ay mananatili pa rin sa paggamit ng kanyang kung fu skills sa boxing ring, at ipinaliwanag kung paano maaaring subukin ng modernong sport ang paraan ng pakikipaglaban ni Retsu. Kinabukasan, lumapit ang coach kay Retsu para sa isa pang sparring session, kung saan ipinakilala nito ang isang boksingerong may kahangahangang bigat, teknik, at career record. Habang ina-analyze ni Retsu ang kanyang kalaban, binigyan siya agad nito ng isang suntok na ikinatalsik niya sa corner, ngunit napansin ni Retsu na mahina ang kapit ng mga kamao ng kalaban. Kaya nagpa siya si Retsu na gamitin ang kahinaan ng kalaban, kung saan hinedbat niya ang mga malalambot na buto ng daliri ng boksingero na nagresulta sa pagkabali ng mga ito. At pagkatapos ay pinunteriya ni Retsu ang block ang arm ng kalaban na ikinabali din ito, at nanalo ang Kung Fu Master. Samantala, matapos malaman ni Yujiro mula kay Stridem ang kwento sa sinabi ni Bucky na magkaroon sila ng tanghalian bilang mag-ama, galit na galit itong umalis dahil siya ang pinagsasaing ni Bucky. Sa airport, sinalubong ng punong ministro ng Japan ang Pangulo ng Estados Unidos na si Barack Obama, kung saan tinalakay nila ang isyu ng laban sa pagitan ng mag-amang Hanma. Habang hati ang opinyon ng iba, ipinakita ni Obama ang isang maliit na bote na puno ng alikabok ng uling, at ipinagmamalaking ni-request niyang durugan ito ni Yujiro para sa kanya.
Ngunit nalaglag ang panga ng lahat nang makita nilang nakapasok si Yujiro sa silid nang hindi nila namamalayan, habang ang lahat ng security ay nawalan ng malay. Habang galit na galit kay Azuma, kinuha ni Yujiro ang bote na may laman na uling at saka dinurog ito gamit lamang ang isang kamay hanggang sa ito ay maging pulbos, at sinabing huwag silang makialam sa away nilang mag-ama. Ngunit may pag-aalinlangan na sinabi ni Azuma na ang kanilang layunin ay upang protektahan ang mga inosenteng tao, dahil ang kanilang away ay katumbas ng digmaan ng dalawang bansa. Subalit umalis si Yujiro na may pagbabanta sa kanilang lahat. Samantala, ang kilalang promoter ng boxing sa buong mundo na si Kaiser, ay dumating sa Japan. Dahil sa balita ng huling nakalaban ni Retso, sinadya ni Kaiser si Retso sa gym at humiling sa Kung Fu Master na ipakita ang skills nito. Kinuha ni Retso at isinuot ang pinakamalaking glove na available, at binutis ito gamit ang mabilis na suntok. Habang kinahihiya ni Retso ang kanyang sarili dahil sa pagkuha ng luma at madaling masira na glove, na-impressed naman sa kanya si Kaiser, dahil alam nito na walang kahit sinong boksingerong naroon, ang kayang sirain ang isang boxing glove. Dahil alam ni Kaiser na hindi niya kayang mapapayag si Retso na lumaban sa isang exhibition boxing match sa usaping pera, sinabi niya na lamang na ito ang magbibigay sa kanya ng pagkakataon na harapin ang mga pinakamalalakas sa larangan ng boxing, at patunayan ang old martial arts laban sa bago. Ikinamangha ito ni Retso at tinanggap ang alok na pumunta sa Estados Unidos. Samantala, habang nag-eensayo si Baki sa kanyang basement, napansin niya ang kaaway ni Ogi sa pader. Tinawag niya itong master at hinangaan ang kakaibang bilis nito na kayang gawin sa loob lamang ng isang segundo, na kung ito ay makakamit na isang tao ay hindi ito kakayanin ng katawan at maaaring ikamatay. Ngunit nalaman ni Baki na ang bilis ng kamag-anak ni Master ay nagmumula sa fluid sa kalooban nito at hindi sa matibay na kalamnan. Kaya ni-relax ni Baki ang kanyang katawan na parang natunaw, at gumalaw ng sobrang bilis na pati ang kanyang pawis ay naiwan. Nang makarating sila sa Las Vegas, napanood ng tatlo ang tagumpay ng isang former champion. Habang iginagawad ang tagumpay, tumayo si Kaiser at biglang pumasok sa ring. Kinuha nito ang mikropono upang gumawa ng malupit na entrance para sa pumasok din na Kung Fu Master sa ring, at inabisuhan ang lahat na ang kanyang Kung Fu ay ang pinakamalakas na kalaban ng boxing. Ngunit ang former champion na si Andrei Velev ay nagalit sa ginawang panghihimasok ni Kaiser sa gabi ng kanyang tagumpay. Dahil doon, ay nagkaroon ng pang-aasar ang dalawang fighter sa isa't isa tungkol sa kanilang pisikal na anyo at kamangmangan sa ibang bagay. Kaya't nang ilabas ni Kaiser ang ilang bloke ng semento upang ipakita ni Retso ang kanyang lakas, tinanggihan niya ito dahil mas gusto niyang wasakin ang mas malaki rito. Kaya winasak na lamang ni Andre ang bloke ng semento gamit ang isang suntok, ngunit sumagot naman si Retso nang gawin niyang pulbos ang natitira. Matapos mapagpasyahan ang kanilang laban, nagkaroon sila ng press interview kung saan sinagot ni Retso ang ilang mga tanong tulad ng kawalan ng record ng kanyang mga laban at kung paano naputol ang kanyang paa. Nang makabalik sa hotel, naiinis ang pandak na coach sa ginawang pagsang-ayon ni Retso sa laban nang walang kahit anumang boxing record, dahil para sa kanya ay kawalan ito ng respeto sa boxing. Kaya sinuntok nito si Retso upang ma-realize kung gaano kabilis ang suntok ng isang boksingero, at nangot siya dahil hindi niya nailagan ito. Subalit nang makita nito na na-dislocate pala ang kanyang ibabang braso, ay humingi ng paumanhin si Retso dahil sinadya niyang hindi ilagan ang suntok ng coach, at humiling na sana maintindihan nito ang kanyang damdamin pagdating sa martial arts. Sabay sabi ng Sheshe. Nang dumating ang gabi ng kanilang laban, nagpakita agad ng pag-arteng nagagalit si Velev upang ma-hype ang mga tao, ngunit para kay Retso, ay nagmumukha lamang itong tanga. Nang tumunog ang bell, nagpakita agad ng bilis si Velev kahit sa ganong laki niya, habang inaasahan naman na ito ni Retso. Kaya pumunta si Retso sa corner upang kumuha ng suporta sa mga lubid, habang pinuna naman ito ng referee dahil sa pag-squat niya sa laban at hindi man lamang umaatake. Nang paalisin ni Velev ang referee, sumugod siya kay Retso, subalit tinakpan nito ng 2 beses ang kanyang paningin na nagdulot sa kanya ng kalituhan, hanggang ginamitan siya ni Retso ng 1-inch punch upang mag-night-night siya. Agad na sumikat ang ginawang pagpapatulog ni Retso sa dating champion, kung saan bilang reward ay inutusan ni Kaiser si Retso na kunin ang kanyang $2 milyong. Tinanggap naman ito ni Retso, ngunit dahil kabastos-bastos ang nakapatong na boots ni Kaiser sa lamesa, ay sinipa niya ang eyeglasses nito at inutusan na ito ang kumolekta ng pera para sa kanya. Dahil sa takot, ay pinaghanda pa siya ni Kaiser ng isang limousine para sa kanyang masasakyan. Sa tirahan ni Baki, naghahanda siya ng 2 tasa ng kape dahil nararamdaman niyang pupunta ang kanyang ama.
ngunit napagtanto niyang nakaupo na ito sa harap ng lamesa habang binati naman niya ito. Habang iniisip ni Baki ang mga maaaring mangyari, tinanong siya ni Yujiro kung bakit siya natatakot sa kanya. Inamin naman ni Baki ang kanyang takot, paggalang at pagkapuot sa kanyang ama, ngunit sinabi niya na hindi dapat sila maglaban dahil mag-ama sila. Gayunpaman, alam niya na darating ang araw na may maliit silang pagtatalunan at doon magsisimula ang kanilang pag-aaway. Nauunawaan naman ni Yujiro ang ibig sabihin ni Baki, kaya ininsulto niya ang kapeng inihanda ng kanyang anak. Ngunit agad naman na humingi ng paumanhin si Baki na ikinagulat ng kanyang ama. Subalit agad naman niyang tinapos ang pagkukunwari at sinabing paanong hindi niya magugustuhan ang kape na kanyang inihanda kung ininom niya lamang ito ng 2 lagok. Kaya nang magdemand si Baki na siya naman ang ipagtimpla ng kape ng kanyang ama, ito ay agad na nagpagalit kay Yujiro at pinunit ang lamesa sa 4 na parang papel, habang sinasabi na kailangan ni Baki siyang puwersahin upang gawin ito. Nang umalis ang kanyang ama, biglang lumabas si Baki at sinabing dahan-dahan lang dapat ang pagsara ng pinto. Ito ay ikinainis na naman ni Yujiro, subalit napagpasyahan niya na lamang na umalis. Habang nanginginig sa takot, napagtanto ni Baki na kung mangungulit pa siya, ay papaluan na siya sa puwet ng tatay niya. Sa sumunod na araw, nakasalubong ni Baki si Shiba Chihiro at hinahamon siya nito sa isang laban. Habang naguguluhan si Baki, agad na sumugod ito ngunit madali din naman siyang na-counter ni Baki. Sa isang flashback, ipinakita naman na si Hanayama ang nagpadala kay Chihiro upang labanan si Baki nang walang anumang binanggit na dahilan. Nang bumangon si Chihiro ay muli itong sumugod kay Baki, ngunit binigyan ito ng combo ni Baki na nakatama din naman ng isa sa kanya. Samantala, pinapanood ni na Kaiser at Retso ang kanyang sunod na makakalaban na si Joe Smokin Cruiser, kung saan inihalin tulad ang estilo ng pakikipaglaban sa isang usok. Habang pinag-uusapan ni Retso at ng kanyang coach si Joe Cruiser, biglang dumating si Muhammad Ali Sr. Naparito ito upang sabihan si Retso na umurong na sa laban nila ni Joe Cruiser, dahil hindi siya mananalo. Sinabi ni Ali Sr. na ang mga atake nito ay parang usok na nagpapabulag sa mga kalaban, bago ito magbigay ng malakas na finisher. Ngunit determinado pa din na ituloy ni Retso ang laban. Nang magsimula ang kanilang laban, kahit nagagawang masalag ni Retso ang mga pag-atake sa kanya ni Cruiser, ay ramdam niya na parang may mga patalim na tumutusok sa kanyang katawan. Hanggang sa naloko na at bumagsak ang Kung Fu Master. Habang iniisip ang suntok na tumama sa kanya at iba sa pinsala mula sa mga suntok ni Baki at Pickle, natuklasan niya na ito ay dahil sa gloves. Dahil sa karagdagang bigat nito at ang lakas ng isang boksingero, ito ay nagiging isang sandata para sa kanila. Nang bumangon si Retso ay natutunan niya ang mga technicalities ng boxing, ngunit hindi niya na alam ang gagawin niya dahil sa dami ng pinsalang natamo niya. Samantala, muling nakaharap ni Baki si Chihiro habang naghihintay ito sa tapat ng kanyang bahay. Kahit ayaw siyang kalabanin ni Baki dahil wala naman silang dahilan upang maglaban, sumugod na naman ito ngunit sinampal lamang ito ni Baki na dumapa kasama ang ilong. Makalipas ang ilang minuto, narinig ni Baki si Chihiro na naguunat-unat para sa sunod nilang laban, kaya nagpasya na siyang turuan ito ng leksyon. Ngunit bago buksan ni Baki ang pinto, ay sinuntok siya sa mukha ni Chihiro at pagkatapos ay saka siya inihagis palabas. Ito ay nasundan ng ilang pag-atake, habang hinahangaan niya ang lakas ng fighting spirit ni Chihiro. Habang nahihilo pa din sa nangyari, ginamit naman ni Retso ang kanyang pakiramdam upang ilagan ang atake ng kalaban. Naalala naman ni Retso ang turo ng kanyang master sa isang anak ng tokwa na nakalagay sa isang bowl, kung saan ang tamaan ng panlabas na puwersa ay madaling nawasak. Ngunit nang tapikin ito at inikat sa parehong direksyon, ito ay nananatiling maayos at buo. Kaya ginamit ni Retso ang teknik na ito upang bawasan ang pinsala. Ngunit binago din ni Cruiser ang kanyang teknik, at nag-ala Dempsey roll ito at nagsimula itong magpaulan ng sunod-sunod na suntok. Kahit alam ni Chihiro na hindi siya mananalo, muli siyang sumugod ngunit sa pagkakataon na ito, ay ang kanyang mga atake ay hindi na umepekto pa sa parang malabakal na katawan ni Baki, at siya ay bumagsak ulit. Ngunit nang iwan ito ni Baki at maghintay ng ilang minuto, tinignan niya muli ito at napagtanto na dadali na naman ito. Kaya nang makasalubong niya muli si Chihiro galing sa pamimili, ay binanatan niya agad ito habang inasar na ipapakita niya ang Chihiro style. Nang mainis dito si Chihiro, ay muli itong sumugod kay Baki ngunit imbis na umilag, ay sinalo ito ni Baki ng kanyang mukha na ikinadulot ng pagkabali ng mga daliri ni Chihiro.
Muli siyang umatake, ngunit gamit ang malakas na impact ay binali naman ni Baki ang kanyang kaliwang binti. Nang sabihin ni Baki na itigil na nila ang laban dahil ayaw na niyang mabali pa ang kaliwang braso ni Chihiro, nadismaya ito sa kanya dahil akala niya ay ipapakita pa ni Baki sa kanya ang Chihiro style, habang nakaturo ang dalawang daliri. Malinaw na ipinakita ni Chihiro ang kanyang intensyon na atakihin ang mga mata, habang tinanggap naman ni Baki ang kanyang hamon. Ipinaliwanag ni Baki na ang pagsundot ng mata ay kinakailangan ng mataas na skills na imposibleng magawa iyon ni Chihiro. Kaya nang sabihin ni Baki na siya na mismo ang magtatapat ng kanyang mga mata sa daliri ni Chihiro, ay ginamit niya ang teknik ni Master, ang Cockroach Dash. Wala naman daw talagang intensyon si Chihiro na tusukin ang mga mata ni Baki, dahil papalitan naman niya iyon ng kamao bago ito tumama, ngunit sa sobrang bilis, ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Samantala, matapos makatanggap ng ilang suntok, muli na naman bumagsak si Retso. Habang umaalog ang utak, naalala niya ang turo ni Kako kung paano pipigilan ang pag-alok ng kanyang utak, kung saan kailangan niyang sabayan ang kilos nito. Dahil nauubos na ang oras, sinuntok ni Retso ang kanyang ulo sa tamang timing upang maibalik niya ang kanyang pandama. Nang matapos ang first round at makakuha ng advice na kahit sino ay kayang makapagbigay, muling nabuhayan ng fighting spirit ang Kung Fu Master. At gamit ang ilang serye ng malilinis at direktang atake, ay napabagsak niya si Smokin' Joe. Nang makabangon si Cruiser, agad na ginamit ni Retso ang ilang pamilyar niyang mga teknik at pag-atake sa ere, na hindi kayang depensahan ng kahit sino, kung saan nagawa niyang mapabagsak muli ang Amerikano. Nang muling makabangon at halatang basag na, nagpakawala ito ng malalakas na atake habang nahuli din niya ang palaka sa ere, kaya walang nagawa ang Kung Fu Master kundi dumpensa. Kaya nang makapagbigay ng parehong malalakas na atake ang dalawa sa isa't isa, ay nagpa siya si Retso na gamitin ang kanyang huling atake. Kaya pinunterya niya ito sa nguso na isa sa mga vital point at maraming ugat na sensitibo, na nagdulot kay Joe ng pansamantalang pagkakalumpo. Nang manalo si Retso, ay binati naman siya ni Smokin' Joe sa kanyang pagkapanalo. Nais sanang ipabatid ni Retso ang move na kanyang ginamit, ngunit hinawakan ang kanyang kamay ng kasalukuyang world champion na si Bolt, upang batiin siya. Pagbalik ni Chihiro kay Hanayama, ibinahagi niya ang mga detalye ng mga laban nila ni Baki. Nang mapunta ang usapan nila kung paano sinalpak ni Baki ang kanyang mga mata sa daliri ni Chihiro, ay hindi magets ng kanyang boss kung paanong nangyari. Kaya nang sabihin na lamang ni Chihiro na maaaring kasing bilis ni Baki ang isang bullet train, ay hindi niya akalain na paniniwalaan siya ng kanyang boss. Sa isang hotel, hindi maproseso ni Stridem sa kanyang utak na kayang ipagluto ni Yujiro si Baki. Kaya nang muntik niya nang masabi na tila bumabait na si Yujiro, ay bigla itong nagalit sa kanya upang palitan niya ang kanyang sinabi. Samantala, nakipagkita naman si Baki kay Tokugawa upang pag-usapan ang nalalapit niyang laban sa kanyang ama. Pakiramdam ni Baki ay nalalapit na ang kanilang laban ng kanyang ama, kaya humiling siya kay Tokugawa na pangalagaan ang mga sibilyan kapag nangyari iyon, kung saan sinuportahan naman siya ng matanda para dito. Kinagabihan, nakipag-inuman naman si Yujiro sa kanyang kumparing kalbo at nag-usap tungkol kay Baki. Sinabi ni Yujiro na si Baki lamang ang laging laman ng kanyang isip at palaging may lugar sa kanyang puso. Sinabi rin niya ang tungkol sa mga kamakailang panaginip kung saan maraming beses siyang tinatalo ni Baki. Ngunit dahil ito daw ay panaginip lamang, ay hindi maaaring maging totoo. Sa parehong gabi, nagluto si Baki ng hapunan at inayos ang pinunit na lamesa habang naghihintay sa pagdating ng kanyang ama. Nang dumating si Yujiro, ay yumuko muna ito bago kumain, kung saan ikinagulat ni Baki na marunong pala magpasalamat sa biyaya ang kanyang ama. Bigla naman siyang dinisiplina ni Yujiro, na huwag lamang siyang subo ng subo kundi kumain siya ng maayos, kung saan napa-opo na lamang siya. Pinangaralan din siya ni Yujiro na maging balanse sa kanyang mga kinakain at huwag puro preservatives, habang napansin naman niya ang magandang asal ng kanyang ama sa harap ng hapagkainan, kung saan ito ang unang pagkakataon na naging proud siya sa kanyang ama. Samantala, habang kumakain ang mag-ama, may mga pulis naman na nakaantabay sa mga posibleng mangyari. Matapos nilang kumain, tinipon ni Baki ang kanyang lakas ng loob at maingat na humiling sa kanyang ama na hugasan ang mga pinggan, ngunit nabigla siya nang makita niya itong nakaamba ang kamao. Subalit nais lang pala nitong mag-jack and poy sila kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Ngunit nang magsimula sila at klarong nanalo si Baki, ay inipit ni Yujiro ang kanyang kamao at puwersa ito upang maging isa itong ganap na papel, habang sinabing may mga gunting sa mundo na kayang gupitin ang mga bato.
Habang nagmamatsyag ang mga pulis, nakita sila ni Yujiro na biglang nawala at napunta sa harap nila. Kinwelyuhan niya ang isa upang takutin, habang himalang hindi tinapos at umalis na lamang. Habang si Baki naman ay iniisip ang imbitasyon ng kanyang ama na kumain sila sa labas kinabukasan ng gabi. Habang ang sinuot ni Baki ay parang pangjuding lang at hindi bagay para sa isang sosyal na hotel, sinalubong siya ng manager at ipinakita sa kanya ang reservation. Nang dumating si Yujiro ay agad niyang pinuna ang suot ni Baki, ngunit marahan na ibinalik ito ni Baki na wala naman nagturo sa kanya kung paano maging isang sibilisadong tao, dahil ang itinuro lamang ng kanyang ama ay kung paano maging malakas. Ikinainis ito ni Yujiro na nagdulot ng pagyanig ng buong hotel, ngunit simpleng pinakiusapan niya na lamang si Baki na umupo na. Sinimulan ni Yujiro na turuan si Baki tungkol sa mga kaugalian sa hapagkainan na ikinatuwa naman ni Baki, habang kanilang pinagsasaluhan ang mga mamahaling pagkain. Ngunit naging kasing pait ng kape ang sumunod nilang usapan, nang pilitin tanungin ni Baki si Yujiro kung bakit nito pinatay ang kanyang ina, na sobrang ikinagalit naman ng kanyang ama. Dahil gustong malaman ni Baki, ay ginawa niya ang isa sa pinaka nagpagalit sa kanyang ama, nang sinubukan niyang kwelyuhan ito. Yumanig na naman ang buong hotel at nagkaroon ng crack ang salamin, ngunit kumalma ang ogre at pinadala sa upuan ang kanyang anak. Ngunit habang nakadekwatro pa si Baki, ay napatayo siya nang tawagin ang kanyang pangalan ng tatay niya, kung saan pinalo siya sa puwet na sa sobrang lakas ay kamuntikan na niyang ikahulog sa hotel. Dahil hindi pa doon natatapos ang parusa sa kanya ng kanyang ama, sinubukan nitong hampasin ang palad ni Baki ngunit tinanggal niya ito bago pa man tumama, kaya sinipa na lamang siya nito na ikinalipad niya sa kabilang kwarto. Sinubukan sumugod ni Baki ngunit dinakma lamang ni Yujiro ang kanyang mukha at saka siya dinala sa bintana. Habang masaya si Yujiro sa pagdidisiplina sa kanyang anak, tuluyang nabasag ang bintanang salamin na pareho nilang ikinahulog sa hotel. Bumagsak sila sa isang sasakyan at nagulat ang punong ministro ng Japan na paanong buhay pa sila. Matapos siyang ihagis ng kanyang ama, ay nagpatulong siya rito dahil hindi daw niya kayang tumayo, ngunit paraan pala ito ni Baki upang sampalin sa mukha ang tatay niya. Subalit nakaramdam si Baki ng kawalan ng pag-asa nang maramdaman niya ang puro kalyo na mukha ng tatay niya na parang kasing tigas na ng bato na hinubog ng panahon, kung saan sinampiga siya nito. Sumubok ang mga pulis, ngunit nang makita nila ang halimaw na mukha ay nagtakbuhan ang mga ito. Matapos pisilin ang kanyang mukha na parang baby, tinapon niya ang dalawang sapatos sa halimaw ngunit habang siya ay umaatake, napagtanto ni Baki na masyadong malayo ang agwat ng lakas nilang mag-ama. Nang lapitan siya ni Yujiro ay sinabi nitong gagamit siya ng teknik ng mga babae, ang whip strike. Kaya nang malasap ni Baki ang hapdi ng whip strike sa kanyang likod at binti, ay napahiyaw siya sa sakit na parang hinagupit ng latigo ni Enteng Kabisote. Sinubukan ni Baki ang parehong move sa kanyang ama, kung saan nang makita niya ito ay naglabasan ang mga ugat sa buong katawan. Gamit ang pag-flex ng mga muscles sa katawan, ay nagawa niyang may kalat ang sakit sa buong katawan niya upang sa gayon ay hindi niya maipakita ang naramdamang sakit. Nang ipakita ni Yujiro ang kanyang walang depensang katawan at hamunin si Baki na umatake upang ipaghiganti ang kanyang ina, biglang dumating si Tokugawa kasama ang punong ministro, at sinabing nailikas na nila ang lahat ng tao sa gusali at maaari niya nang kalabanin ng kanyang buong lakas ang ogre. Kaya nang makahinga ng maluwag si Baki, ay sumugod siya sa kanyang ama ngunit dahil nakita nito ang kanyang suntok, ay siya ang tumilapon. Binalaan ni Yujiro si Baki na iyon na ang huling beses na magpipigil siya, at nagmakaawa na seryosohin at ipakita na ni Baki ang kanyang tunay na lakas. Kaya nang pagbigyan ni Baki ang hiling ng kanyang ama, inirelax niya muli ang kanyang katawan na parang natutunaw. Pinakawalan ni Baki ang kanyang teknik na cockroach dash at sinalpok si Yujiro. Matapos itulak ito ni Baki at tumagos sa kabilang pader, binigyan niya ito ng isang left kick at isang malupit na double kick, na nagpalipad kay Yujiro sa ilang stalls ng banyo. Nang muling hawakan ni Baki ang baywang ni Yujiro, pinuri niya ang bagong natuklasang teknik ng kanyang anak, at hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas si Baki. Sabay hawak sa baywang ni Baki at binigyan ng suplex na ikinalipad nito sa labas ng hotel. Subalit matapos tumalsik ni Baki, ay pareho silang nagulat na mag-ama, nang makita nila ang sobrang dami ng tao na nais mapanood ng live ang kanilang laban. Dahil napabalita ang nangyaring insidente sa hotel at ang usap-usapan tungkol sa kanilang laban ay inaabangan pala, maraming tao ang nakapanood nito at nais makita ang laban ng mag-ama.
Sinabi ni Yujiro na ipagpaliban na lang muna nila ang kanilang laban, ngunit ayaw ni Baki dahil nakakahiya naman daw kung wala man siyang maipakita sa mga tao. Biglang nagbigay si Baki ng 3 malalakas na atake sa kanyang ama, na kung saan sa sobrang bilis ay hindi nasundan ng madla. Nakuha naman ni Baki ang respeto ng kanyang ama nang mapadugo niya muli ito, kaya ginamit niya muli ang parehong teknik ngunit nabasa na ito ng kanyang ama. Kaya hinampas siya ni Yujiro sa mukha na sa sobrang sakit, ay mangiyak-ngiyak si Baki. Sumugod muli si Baki ngunit hinampas na naman siya ng tatay niya sa mukha, kung saan habang nangyayari ito ng ilang beses, nandoon din si Orochi na masaya para sa kanyang kumparing Yujiro, dahil nangyari na ang kanyang pinapangarap. Nang muling tumayo si Baki, ay ginamit niya ang adrenaline rush sa kanyang katawan upang mapatigil ang pagdurugo. Muling sumugod si Baki sa kanyang ama at umatake ng pagkarami-rami, ngunit ang lahat ng kanyang pag-atake ay nasasanggal lang ni Ogre. Ngunit para sa kanilang mag-ama ay para lang daw silang naglalaro. Subalit matapos ang mga pag-atake ni Baki, ay ramdam ni Yujiro ang pananakit ng kanyang mga kamay. Ngunit nang napansin ni Baki na may kaibigan sa itaas na pinapanood siyang lumaban, sumenya siya rito at ginawa ang Triceratops form, na nagpapahiwatig na pinagmamasdan siya ni Pickle mula sa malayo. Iniwan ni Baki sa mata at isip ng lahat ang isang projection ng Triceratops na isang kalaban ng T-Rex, kung saan kitang-kita ito ni Yujiro. Sumugod si Baki ng kanyang buong lakas at itinulak palayo si Yujiro hanggang bumangga sila sa kotse at magawang makaladkad at mapataob ito, kung saan na-impress naman ang maraming tao at si Yujiro sa lakas ni Baki. Kaya nang mainggit ang ama, ipinakita niya ang kanyang sariling fist technique na ikinapunit ng kanyang damit at naglabas ng isang shockwave, at ipinakita ang kanyang trademark ng mukha ng demonyo sa kanyang likod. Pinuri naman ni Baki ang ipinakitang forma ng kanyang ama at sinabing ito daw ay napaka-perpekto, ngunit sinabi din ni Baki na ang tunay na forma ng pakikipaglaban ay wala sa itsura. Kaya nang lumapit ang dalawa sa isa't isa, isang napakabilis na suntok mula kay Baki na hindi na malaya ni Yujiro, ang kamuntikan na niyang ikabagsak. Dahil limot na niya ang huling beses siyang napataob, natuwa si Yujiro sa ipinakitang lakas at galing ni Baki, kaya nais nitong hawakan ang ulo ng kanyang anak. Biglang nakaramdam si Baki ng kirot sa kaibuturan ng kanyang dibdib, na kung saan isang sakit na mahirap niyang pakawalan. Hindi napigilan ni Baki na pumatak ang kanyang mga luha nang ipagmalaki siya ng kanyang ama, na kung saan isang salita na hindi niya natanggap sa loob ng 18 taon. Ngunit umiwas si Baki nang hahawakan na ni Yujiro ang kanyang ulo, dahil sila daw ay nasa gitna ng laban. Kaya biglang hinawakan at pinisil ni Yujiro ang braso ni Baki upang hindi siya makawala, at saka punersang hawakan ang kanyang ulo na para daw sadista. Sinubukan ni Baki na sumipa ngunit pinangsalag ang kanyang mukha, at saka siya tinapon na nagpaikot-ikot sa ere. Matapos maging parang ice skater ni Baki, binigyan siya ng sunod-sunod na sipa at isang napakalakas na suntok habang tinuturuan kung ano ang tunay na lakas. Habang nakatayo si Yujiro sa ulunan ni Baki at nag-iisip kung dapat bang tapusin ito sa pamamagitan ng suntok o sipa, biglang dumating si Pickle sa likod niya. Ngunit biglang sinuntok ito ni Baki na sa sobrang lakas ay natanggal ang ngipin ni Pickle. Si Pickle ay labis na nainis dito, ngunit nang makita ang galit na aura ni Baki, ay naalala nito na tulad sa kalikasan, ay hindi dapat siya makialam sa away ng iba. Kaya si Pickle na 145.5 million years old, ay naturuan ng leksyon. Matapos ang commercial, muling bumagsak si Baki mula sa kanyang ama dahil na-predict nito na magka-counter siya. Umatake muli si Yujiro ngunit mabilis na nakailag si Baki, at natagpuan itong nakabul sa post. Sinabi ni Baki na dahil ipinanganak siyang mahina ay kailangan niyang dumiskarte upang talunin si Yujiro, kaya pinatulan siya ng kanyang ama na inilagay din ang kamay sa bulsa, para sa pabilisan bumunot na parang duelo ng mga samurai at gunslinger. Ngunit nang magsimula at magpakiramdaman ang mag-ama, bigla naman itong itinigil ni Yujiro upang palitan ang laro. Sinabi niya na imbis na maghintayan sila ay magbibilang na lamang siya hanggang 5 bago niya atakihin si Baki. Kaya nang gawin nga ito ni Yujiro at matapos magbilang, ay mabilis na tinanggal ni Baki ang kanyang kamay sa bulsa. At sa sandaling lamapat ang kamao ng ogre sa mukha ni Baki, ay agad niyang nilock ang braso nito gamit ang kanyang mga binti, at pinabagsak para sa isang submission. Habang pinagtatawanan si Yujiro ng kanyang mga kumparing takot sa kanya dahil sa kawalan ng pag-iingat, sinabi ni Baki sa kanyang ama na alam niyang hindi pa dito natatapos ang kanilang laban. Kaya nang makita ni Baki na sumenyas ang ama ng okay, ay biglang itinaas nito ang kanyang kamay at binaon sa aspalto, upang suntukin si Baki at makawala.
Dahil sa lakas ng kanyang ama ay napaihi si Baki sa kanyang salawal, subalit determinado pa din siyang manalo kahit anong mangyari. Kaya muling umatake ng mga sipa si Baki na kinontra naman ni Yujiro, at pareho silang napunta sa parehong posisyon. Nang makita ang kasiyahan sa mukha ng ama na parang si Kuhol lang, ay sinabi nito na konting pukpok na lang ay lalabas na ang dugong Hanma kay Baki. Matapos nito ifkex ang mukha ng demonyo sa kanyang likod, ay sinuntok nito ng buong lakas si Baki na ikinatalsik niya sa isang van. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na malalakas ng mga pag-atake, hanggang ang sumuko na sa kanila ay ang sasakyan. Matapos ang napakaraming pinsala ay biglang namanhid ang ulo ni Baki at lumabas na din ang maliit na demonyo sa kanyang likod. Nang magawang makabangon ni Baki at halos sumuko na, ay nanlaki ang mga mata ni Yujiro nang makita ang multo ng kanyang ama, na si Yuichiro Hanma. Habang iilan lamang ang nakakakita sa multo ni Yuichiro, pinaabot nito ang suporta niya sa kanyang apong si Baki at sinabing kaya niyang talunin ang kanyang ama. Ikinuwento nito Kugawa ang laban sa Okinawa noong World War II, kung saan may isang maliit na isla ang inilunsad ang 1,000 toneladang pampasabog laban sa isang solong lalaki, na si Yuichiro Hanma. Matapos ang pag-atake, ay ipinadala ang mga tropa upang sana hanapin at ma-recover ang bangkay ni Yuichiro, ngunit nagulat sila nang makita itong may hawak na isang sundalo sa kanyang leeg. Ikinagalit ito ni General James at nais gamitin ang atomic bomb, ngunit dahil sumuko na ang Japan sa Estados Unidos at nagkaroon na ng kasunduan na hindi na kailanman gagamit ng nasabing pampasabog. Kalaunan, ay tinapos ni Yuichiro ang buhay ni General James nang ibaon niya ang ulo nito sa palapag ng barko. Dahil sa lakas ng kapangyarihan ng Oni, ang lahat ng laman ng barko ay nagtalunan sa dagat, at ito raw ang naging dahilan kung bakit natalo ni Yuichiro ang Amerika. Matapos mawala ni Yuichiro, naalala ni Yujiro ang pinakamahusay na teknik ng kanyang ama, ang dress. Nang patirin at hawakan ni Yujiro ang paa ni Baki, inindayog niya ito sa kanyang balikat at ilalim ng braso. Habang napagtanto ng lahat kung ano ito, sinimulan niyang inindayog ng sobrang bilis ang anak na parang nunchucks, na naglagay ng matinding pressure sa ulo ni Baki. Dahil dito ay lumabas ang dugo sa ibang parte ng ulo ni Baki, lalo na sa kanyang mata na naging dahilan upang maging kulay pula ang lahat ng kanyang nakikita. Nang sabihan ni Ogre si Baki na kung siya nga ay may dugong Hanma, ay kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili, kasabay nito ang paghampas ng anak sa sasakyan na parang naging sandata. Habang patuloy siyang ginagawang tsako ng ama, napagtanto ni Baki na nabiyayaan siya ng isang kakayahan, na kung saan sa oras ng ganitong panganib ay nagagawa niyang mag-recover at maprotektahan ang kanyang sarili. Nang muling makatayo si Baki, ay napansin ni Yujiro na may kakaiba sa kanya. Ibinigay ni Baki ang espesyal na regalo sa kanyang ama na isang samurai doll na ginawa niya. Ikinagulat ito ni Yujiro nang malaman niyang ginawa ito ni Baki habang hinahampas niya ito sa matitigas na bagay, habang napagtanto na hindi niya talaga nagawang masaktan si Baki dahil prinotektahan nito ang kanyang sarili. Nang sabihin ni Baki na natanggap na niya ang tagumpay mula sa kanyang ama, ang kanyang malademonyong utak ay na-activate at tila biglang lumakas si Baki. Dahil sa biglang lakas na meron si Baki, tila bumaliktad na ang lamesa para sa kanilang mag-ama, nang nagagawa ng makasabay ni Baki sa Ogre at mabigyan ng magandang laban. Initlugan niya ito na nagpangiwi sa papa, at binigyan ng malakas na axe kick sa mukha na tuluyang ikinabagsak ng kanyang papa. Nang muling tumayo si Yujiro na parang ngiting aso, kinilala niya si Baki bilang tunay na isang Hanma, habang masaya siya na naging mag-ama sila. Nang muli siyang suntukin ni Baki ng isa pang malakas sa kanyang tiyan, ay pinuri niya ito dahil ngayon na lamang daw siya nakatikim ng ganoon kalakas na suntok. Sinabi ni Ogre na naglakbay siya sa buong mundo upang hanapin ang karapat-dapat na kalaban para sa kanyang pangarap, ngunit hindi niya akalain na matatagpuan niya lang pala ito sa kanyang itlog. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang lumitaw si Kozuhue na pinapatigil sila sa kanilang laban. Pinuna nito ang kanilang away, dahil pagkatapos daw ng aksyon ay biglang drama naman, na nakakabagot daw panoorin. Naiintindihan ni Baki si Kozuhue, ngunit ipinaliwanag niya na isa itong tunggalian ng kanilang lakas na mag-ama, na may mga teknik na sa kanila lamang nila pwedeng gamitin at hindi maaari sa iba dahil iyon ay nakakamatay. Muling naglaban ang dalawa kung saan gumamit si Baki ng Aikido gamit lamang ang daliri, na ikinamangha ng iba. Nang makaganti at matagumpay na naitapon ni Yujiro si Baki, naging pagkakataon niya ito upang magpasalamat kay Kozuhue dahil sa ginawa nitong pagpapalakas kay Baki. Ngunit nang tumanggi pa din ang dalaga na umalis habang hindi sila tumitigil maglaban, ay bigla siyang naipit sa mga nag-aaway na maskulado.
Ilang libong tao ang nagtipon upang panoorin ang isang bagay na hindi nila kayang magawa sa kanilang sarili. Kung saan napagtanto nilang lahat na ang laban ng mag-amang ito ay hindi away, kundi pinagbuklod. Habang nakaupo si Baki sa balikat ng kanyang ama, masaya siya dahil nangyari ito sa unang pagkakataon at naipakita niya lahat ng kanyang mga sinanay. Ngunit nang maramdaman nila ang pagtatapos ng laban, bumaba si Baki at mabilis niyang binigyan ng suplex ang ama. Subalit mabilis na tumayo si Yujiro, at pinumpiang si Baki na halos mapisat ang ulo. Ngunit matapos yon ay hinawakan niya ang kamay ni Baki at tinuruan bumuo ng kamao. Naalala ni Baki ang unang aral na itinuro ng kanyang ama sa kanya tungkol sa pakikipaglaban, habang nakaposisyon na upang lumaban. Sumugod muli ang mag-ama at nagbigay ng malalakas na suntok sa isa't isa, na gumawa ng malakas na ingay sa gabing iyon. Kinalimutan na nila ang mga tradisyonal na teknik sa martial arts at nagpatuloy na lamang umatake sa isa't isa upang makita kung sino ang pinakamalakas. Palapit ng palapit ang mga taong nanonood sa mag-ama dahil nais nilang tumatak ang malupit na labang ito sa kanilang mga alaala, habang nakabroadcast din ito at nasaksihan sa buong mundo. Kaya ang panganay na si Jack Hammer ay naiinggit dahil paborito ang bunso. Tumigil na si Yujiro sa pag-atake at ibinuka na lamang ang kanyang mga braso habang patuloy siyang binubugbog ni Baki. Ngunit sa tamang sandali, ay niyakap ni Yujiro si Baki ng mahigpit na nagdulot ng pagkabali ng ilang tadyang, habang sa isip ni Baki ay humahanga siya sa kahusayan ng kanyang ama. Habang pinagmamasdan ang anak, nakita ni Yujiro na halos bawat buto sa katawan nito ay nawasak, habang nagkaroon naman ng pagdurugo ang ilang vital organ. Kaya nagpasya na siyang itigil na ang laban at lumakad na palayo, habang nagpapasalamat ang ibang mga tao sa kanyang kahusayan. Ngunit natigilan siya nang biglang maramdaman niyang sinipa siya ni Baki habang nakadapa ito sa sahig. Kahit hindi na masyadong makagalaw, ang fighting spirit ni Baki ay nananatili pa din ang pagnanasa na lumaban, kung saan ito ay nagpalalim ng respeto ni Yujiro sa kanyang anak. Nagsimulang maghati ng imaginary tofu si Yujiro sa kanyang kamay at niluto ang kanyang specialty na miso soup with tofu. Ginamit ni Baki ang kanyang huling lakas upang makaupo at samahan ang kanyang ama sa una at huli nilang hanging midnight snack. Kaya nang sabihin ni Baki na medyo maalat daw ang sabaw, sinabi ni Yujiro na nagkukunwari lang naman sila. Kaya tinaob ni Baki ang lamesa na nagpagalit kay Yujiro, habang sinabi sa kanya na ligtas na siya ngayon. Inamin naman ni Ogre na nagsinungaling lamang siya at na-realize na prinotektahan lamang siya ni Baki kaya tinaob nito ang lamesa. Ipinaliwanag ni Yujiro na ang tunay na batayan ng lakas ay matatagpuan sa kakayahan na tuparin kahit makasarili pa ito. Ngunit dahil nagawang mapagluto ni Baki si Yujiro para sa kanya, ay ibinigay na ni Ogre kay Baki ang titulong pinakamalakas na tao sa buong mundo. Ngunit tinanggihan ni Baki ang titulo dahil ang tunay na panalo ay ang nakatingin pababa sa kalaban, kaya yumuko si Baki, at ibinigay ang panalo sa kanyang ama. Kaya habang nagsisigawan ang mga tao dahil sa magandang naging resulta ng laban, lumapit si Tokugawa at inanunsyo na tapos na ang laban. At dito na nagtatapos ang series, maraming salamat sa panonood.